Yan na isang mapagpalang araw po uli sa ating lahat. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong ex ni Kuya Bong nagalit kay Ate Ninette. Bakit nga ba? Bakit nga ba itong si ex ni Kuya Bong ay doon sa isang live niya ay galit na galit kay CCTV o kay human CCTV. At walang iba nga po yan kundi si Ate Nenen. Ang sobrang ikinagagalit nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong na patuloy na ipinagmamalaki na mahal pa siya ni Kuya Bong. Ang labis nitong ikinagagalit dito kay Ate Ninette ay yung pagsasabi ni Ate Ninette o pag-uungkat ni Ate Ninette about doon sa 3,000 na ibinigay daw nitong si ex dito kay Kuya Bong. Aminin ko mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na doon sa mga napanood kong live nitong si ex, yung mga nireplay kong live nitong si ex ni Kuya Bong, wala talaga ako narinig doon about sa 3,000. At ang narinig ko doon ay nasa 500 lang daw something yung kanyang ipinaabot dito kay Kuya Bong. At hindi ko din alam kung saan nakuha nitong si Ate Ninette yung amount na 3,000 pesos na inabot daw nitong si ex dito kay Kuya Bong. At ito ngayon, yung ipinanggagalaiti sa galit nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong na saan daw galing yung 3,000? Baka daw kay Ate Ninette galing yung 3,000 na yun. Di ba? At sabi pa nga nito, maganda daw magpatago dito kay Ate Ninette ng pera dahil nadadagdagan. Di ba? Natutuwa lang ako kasi kung hindi totoo yung tungkol do sa 3,000 na yun, ano naman, di ba? Bakit masyadong ikinagagalit mo yata ang pagsasabi ni Ate Ninette patungkol do sa 3,000? Alam mo, Clarissa, kung tutuusin, hindi naman usapin dito yung amount eh. Hindi totoong usapin dito kung magkano yung ibinigay nyo o ipinaabot nyo dito kay Kuya Bong. Kay 500 yan, kay mababa sa 500. Kasi, pero sabi mo doon sa live mo mga nasa 500 lang yun something. Pero sabi mo, hindi pa nakaabot na 1,000. Pero sabi ko nga, hindi usapin dito yung amount. Naintindihan mo? Hindi usapin dito yung amount nang ipinadala nyo kay Kuya Bong. Kundi ang usapin dito ay yung sinabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap kahit piso. Yun ang pinakang malaking usapin dito. Ngayon, hindi mo sinagot yan. Hindi mo tinalakayan sa live mo na bakit sinasabi nito si Kuya Bong wala siyang natanggap kahit piso. At ang natanggap lang niya damit. 2 pirasong damit. Yun lang. Bakit? Bakit hindi mo yan nilinaw sa live mo? At bakit idina-divert mo doon sa sinabi ni Ate Ninette na 3,000 yung issue? Bakit tila ba ang lumalabas dito ang issue na ay yung 3,000 na sinabi ni Ate Ninette? Hindi na kung saan napunta yung pera. Bakit tila ba sinasabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap na pera? Hindi lang tila, kundi yun talaga ang ipinagdidiinan ni Kuya Bong. Wala siyang natanggap na pera ni piso. Ay di ba ikaw na rin ang may sabi na si Kuya Bong ay hindi nagsisinungaling? Di ba nasabi mo din yan? Hindi marunong magsinungaling si Kuya Bong. Kaya ang mga sinasabi ni Kuya Bong sa inyo ay totoo. Di ba? Sabi mo yan,
Na yung sinasabi ni Kuya Bong, yung ikinikwento ni Kuya Bong sa inyo ay totoo. About dito yun kay ka-business. Kasi sinasabi mo na may mga sinasabi si Kuya Bong patungkol dito kay Laka Business. Hindi mo man pinapangalanan sila ka-business, pero alam naman ng lahat na sila ka-business yung tinutukoy mo. Ika nga, wag na tayong magaguhan na wala kang tinutukoy na pangalan at bakit sila nagre-react. Wag na tayong maglukuhan sa bagay na yan. Dahil kahit yung mga viewers mo, alam kung sino ang pinatatamaan mo. Ngayon, pag si Kuya Bong mo ay may sinasabi na hindi maganda laban kay Laka Business, ikaw na mismo ang nagsasabing totoo yun. Diba? Dahil si Kuya Bong ay hindi marunong magsinungaling. Ay ngayon, sinasabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap ni piso galing sa inyo. Ano? Ngayon mo sasabihin na nagsisinungaling si Kuya Bong, ganun ba yun? Ha? Sa bagay, wala ka pa naman sinasabi o pahayag na si Kuya Bong ay nagsisinungaling. Wala ka pang pahayag sa live mo. Batay doon sa mga napanood ko o doon sa na-replay ko na live mo. Wala pa akong narinig doon na sinabihan mo si Kuya Bong ay nagsisinungaling. Kaya hanggang sa ngayon, wala ka pa rin paliwanag patungkol doon. Sa bagay, sa amin, hindi mo na kailangan magpaliwanag, di ba? Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa amin kasi tama ka naman, hindi namin pera yan. Bakit mo kailangan magpaliwanag sa amin? Pero, doon sa mga nagpaabot ng pera na yung para kay Kuya Bong, doon mo kailangan siguro magpaliwanag para maging transparent ka. Di ba? At maging doon sa mga viewers mo na naniniwala sa'yo. Siguro mas maganda magpaliwanag ka sa kanila. Kung bakit nga ba nasabi ni Kuya Bong na wala siyang natatanggap na pera galing sa iyo. At tanging damit nga lang yung tanggap niya. Ngayon sabi ko nga, pwede ka magpahayag dito at sabihin mo na nagsisinungaling si Kuya Bong. Na hindi siya nagtapat o nagsabi ng totoo kay Laka Business. Ngayon ang tanong, ano ang dahilan sa tingin mo? Anong dahilan kung bakit nagsinungaling si Kuya Bong? Kasi wala akong nakikita ang dahilan para magsinungaling siya. Kasi kung magsisinungaling siya, ay di dapat pati yung damit. Hindi niya sinabing minatanggap siyang damit. At hindi din niya sinabi na ibinenta niya yung damit. Diba? Pero yung damit, ipinagtapat niya at sinabi pa nga niya na ibinenta niya dahil hindi niya gusto yung style. Kaya wala akong nakikitang dahilan dito para itanggi ni Kuya Bong na pinaabutan mo siya ng pera. At hindi mo pwedeng ikatwiran na natatakot siya kay Laka Business kaya hindi niya ipinagtapat na binigyan niyo siya ng pera o nakatanggap siya ng pera galing sa inyo. Kasi, sabi ko nga, kung takot si Kuya Bong na magsabing may natanggap siya galing sa inyo, ay di sana pati yung damit itinanggi niya. Di ba? Hindi niya sana sinabi na may natanggap siya galing sa inyo na kahit ano. Pero hindi. Yung damit inamin niya eh. Di ba? Hindi mo din pwedeng sabihin na binilinan mo si Kuya Bong o binilinan niyo si Kuya Bong o inorientasyonan niyo si Kuya Bong na wag sasabihin kay Laka Business o kahit sa kaninong may kinalaman kay ka-business o may kaugnayan dito kay Laka Business na binigyan siya ng pera o binigyan niyo siya ng pera. Kasi, ano naman ang dahilan para orientasyonan niyo si Kuya Bong na wag sasabihin binigyan siya ng pera? Ay samantalang pinangangalanda ka mo maigi yan sa live mo na may ipinaabot kayong pera kay Kuya Bong. Di ba? Kaya parang napaka-imposible naman na orientasyonan nyo si Kuya Bong na wag sasabihin siya binigyan nyo ng pera. Di ba? Para saan? Para lumabas na nagsisinungaling kayo? Ganun ba yon? Siguro naman hindi nyo gagawin yon, di ba? Na magmukha kayong sinungaling lalo na sa mga supporters mo. Di ba?
Ganun lang yun, Clarissa. Kaya nga, big question dito, Clarissa, ay kung saan napunta yung sinasabi mong pera. Magkano man yan. Huwag na tayo dito magsabi ng kung ano mang halaga yung ipinabot nyo. Kasi sabi mo nga, wala ka naman sinasabing eksaktong amount nang ipinadala nyo kay Kuya Bong. Ngayon, nasa na yun? Nasa na yung perang yun? Di ba? Bakit sinasabi ngayon ni Kuya Bong na wala siyang natanggap? Kaya, kung tutuusin, Clarissa, wag si Ate Ninit ang panggigilan mo. Wag si Ate Ninit. At hindi issue kung tutuusin yung sinabing 3,000 ni Ate Ninit. Maaari kasing nagkamali siya ng rinig at unawa, ika nga, kung talagang wala kang binanggit na 3,000, maaari nagkamali ng rinig si Ate Ninit upang unawa. Di ba? Pero hindi ko din naman alam kung talaga may narinig si Ate Ninit dahil hindi naman lahat ng live mo ay pinapanood ko. Hindi lahat ng live mo ay inire-replay ko. Kaya hindi ko din alam kung may nabanggit ka ba doon sa iba mong live o wala. Pero doon sa mga napanood kong live mo, sa mga nireplay kong live mo, wala ka talagang binanggit doon. Wala akong narinig doon na may binanggit kang amount nang ipinadala nyo kay Kuya Bong. Pero sabi ko nga, hindi mahalaga dito, hindi issue dito yung sinabi ni Ate Ninette na 3,000. Huwag yun yung gawin mong issue, Clarissa. Huwag mong ika nga ay iligaw ang isip ng mga viewers mo. Huwag. Ang ilinaw mo siguro dito, hindi sa amin sa mga viewers mo. At syempre, doon sa mga nagpaabot ng pera para kay Kuya Bong, ang ilinaw mo dito ay kung saan napunta yung pera. Bakit nasabi nga ni Kuya Bong na wala siyang natanggap kahit piso? Yun ang mas maganda mong ilinaw dito. Hindi yung ang bibirahin mo ng bibirahin ay si Ate Ninette dahil nakapagsabi siya ng amount ng inyong ibinigay. Diba? Ang hindi na mahalaga para sa akin, hindi mahalaga kung ano yung amount na sinabi ni Ate Ninette. Hindi na mahalaga yun. Walang halaga yung sinabi ni Ate Ninette na 3,000. Kundi ang pinakang mahalaga dito, bakit nasabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap kahit piso? Yun ang dapat maging malinaw. Di ba, Clarissa? Yun yung dapat maging malinaw. Hindi yung kay Ate Ninette. Kaya huwag kang masyado manggitil kay Ate Ninette. Huwag kang masyado manggitil kay Ate Ninette. At si Ate Ninette naman ay maaaring nagkamali nga lang ng dinig. Ate Ninette, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasabing nagsisinungaling ka. Dahil sabi ko nga, hindi lahat ng live ni Clarissa ay napanood ko. At hindi ko alam kung doon sa ibang live na hindi ko napanood, doon mo narinig yung halagang 3,000 na sinasabi mo. Pero inuulit ko mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na hindi dapat si Ate Ninette ang ating pinagpupukusan dito ng attention. Hindi yung 3,000 sinabi ni Ate Ninette. Huwag tayo doon mag-focus. Kundi dapat dito ang pagpukusan natin ay kung bakit nasabi ni Clarissa na nagpadala siya ng pera dito kay Kuya Bong samantalang sinasabi ni Kuya Bong ay wala siyang natatanggap. Diba? Kasi kung ang nagsasabi ng totoo ay si Kuya Bong na wala siyang natanggap kahit piso, malinaw yan mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na isang kasinungalingan na naman ang binitawan na ito ni Clarissa. Yan ay kung totoo yung sinasabi ni Kuya Bong. Pero kung ang nagsasabi naman ng totoo ito si Clarissa, ay di ibig sabihin isang malaking kasinungalingan na naman ang sinabi ni Kuya Bong. Kaya alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, hindi natin alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kayo na lang ang humusga. Diba? Basta ang pinagbatayan ko dito, bakit hindi aaminin ni Kuya Bong na binigyan siya ng pera? Bakit kailangan magsinungaling ni Kuya Bong na binigyan siya ng pera? Samantalang yung damit ay inamin niya at sinabi pa nga niyang ibinenta niya. Yun lang yung pinagbabatayan ko dito kung bakit ko nasabing
mukhang si Kuya Bong ay nagsasabi ng totoo. Yun lang mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. At sana po ay maging malinaw ito sa atin lahat. Sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. Natawa lang talaga ako doon sa naging live ni Clarissa na talagang gitil na gitil siya dito kay Ate Ninette nang dahil doon sa 3,000 na hindi man lang niya naisip na mas malaking issue yung pagsasabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap kahit piso. Di ba? Yung kay Ate Ninette, sabi ko nga, ampaw lang yun. At maaaring nagkamali lang ng dinig sa Ate Ninette. Yun lang. Hindi kailangan gawing issue yun. Hindi kailangan gawing issue yung nasabi ni Ate Ninette na 3,000. Di ba? Wala yun. Ang mahalaga dito, ang issue talaga dito ay kung nasaan yung pera. Bakit nasabi ni Kuya Bong na wala siyang natanggap? Yan lang mga kalingap, mga kabisnes, mga papi. Hanggang dito na lang muna po at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At yung bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong laging ipaalala sa inyo na patuloy lang po nating suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, at syempre Papa Dins TV. Nakakalimutan ko si Papa Dins sa Paps. Pasensya na. At ganun din po ang lahat ng kagwangs ni Ka-Business. At syempre lahat ng reactor ni Ka-Business. Andiyan sila Taong Gala, Kuya Allen TV, Ma'am Fleurs Channel, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at syempre ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At syempre mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob, at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, at ganon din po si Ma'am Jack Tapia Matubang. At pasupport din po mga kalingap, mga kabisnes, ang lahat ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors. Support po natin yan. At pasuportahan din po mga kalingap, mga kabisnes. Ito nga ilalagay ko dito sa screen. Yan, eto po. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Yan, makisuportahan po yan mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. At yun, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye. Pasensya na po sa maingay na aso.